Siyempre, dawain. Tumayo po tayo, may manitaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangunat dalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Sa oras tumalapin noon sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglingis. Buksan mo mahal na paunawa ang bawat asan narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang mahinong kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at sa dakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-anlangan lumayas sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda. I also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. At sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, welcome po our beloved co-preacher, beloved co-preacher Raul Pangan from Tuguegarao City Outreach. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal, kasama din po niya, ating pong makapatiran, ating beloved Brother Kamsi, sa kanyang buong pamilya. Preachers from Tabuk, beloved co-preacher, beloved preacher Juni Gumbaling, sa kanyang pamilya. From Bontoc Mountain Province, ating may beloved co-preacher Simri Dawayin. From Rojas ba o Quezon, Isabela? From Rojas, Isabela o Quezon, Isabela, beloved preacher Francis Sensano. Mayroon pa ba akong hindi nabanggit dyan, minamahal? Baka magtampo sa akin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Brother Chris pala from San Pablo, Isabela. Black co-preacher, Brother Chris Manawat. Beloved ordained preacher John Losa and family. Adopted na preacher ng Isabela yan dahil mayroon na siyang kwarto diyan sa pastoral. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, galing pa po sa iba't ibang mga lugar. Happy silver anniversary, 25th anniversary dito po sa Cauayan City. Ang Cauayan City ay hindi po maalis sa history ng church dahil dito po nagkrusada ang ating mahal na pastor. That was year 2000, month of May, bago siya umakyat sa kampo ng Abu Sayyaf. So ito yung last na crusade niya bago siya nagkrusada sa kampo sa Abu Sayyaf. Yung po yung pinakamalaking crusade. No? Yun pala yung katuparan ng krusada na libre na binobroadcast ng mga mainstream media galing pa po sa ibang bansa. Mapa newspaper, mapa telebisyon, mapa radyo, yung mga giant mainstream media galing sa iba't ibang mga bansa, pumunta sa Sulu para ibalita ang krusada ng ating mahal na pastor sa kampo ng mga bandido at notorious group na Abu Sayyaf. Wala pong naniniwala, minamahal, na magtagumpay yun. Pero dahil ang ating mahal na pastor ay totoong sugo ng Diyos, tagumpay ang krusada. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit sa Google,
Pag i-type mo yung pangalan ng ating mahal na pastor sa Google, ay ito po yung lalabas. Basahin ko lang. Pastor Weldy Estrada Almeida is a world-acclaimed Christian evangelist of the Apostolic Pentecostal faith. Here is a brief overview of his background. Early life and ministry. Born in his province of Surigao Sur, Philippines. Almeida was once afflicted with acute insomnia due to his intense involvement in politics. However, after giving his life to Jesus, he was instantly healed and later founded the Jesus Miracle Crusade International Ministry with his wife, Assistant Pastor Linas Almeida, in 1975. Ministry and works. Almeida's ministry focuses on faith healing, deliverance, and spreading the gospel. He and his team have been involved in various humanitarian efforts, including intervening in the Sipadan hostage crisis in 2000, where they attempted to mediate the release of hostages held by the Abu Sayyaf group. GMCIM growth. Under Almeida's leadership, GMCIM has grown to become one of the largest apostolic churches in the Philippines, with millions of followers worldwide. The church has a strong presence in the Philippines, the United States, Canada, Saudi Arabia, Japan, South Korea, Italy, and Australia. So hindi pa naisama dito ang Africa. Bago lang kasi yung Africa, minamahal, no? Personal life. Almeida passed away on October 19, 2023 at the age of 89, leaving behind a legacy and thriving ministry. He was married to Assistant Pastor Linas Almeida, and they had 12 children, many of whom are involved in the ministry. Legacy. Almeida's ministry has seen numerous reported miracles, healings, and conversions. His legacy continues to inspire millions through GMCIM's various programs, including TV and radio broadcast, crusades, and community outreach initiatives. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So galing kay Google po yan. At yung galing sa atin, alam na natin kung sino ang ating mahal na pastor. Amen. Nung pumunta kami ng Zambia, nag-testify po yung bishop doon. Sabi niya, when Brother Danny came, that was 2015, I doubted, sabi niya. Because they keep on mentioning the name of their pastor when they pray. And I said to myself, oh, these men are worshiping man. Sabi ni Bishop Boyd Mochoma. Pero nakita nila minamahal ang milagro. Nakita at narinig nila ang mga milagro at nakita nila personal ang mga himala. Pero dahil minimension daw natin ng ating mga pastor, every time we pray, sabi niya, these men are worshiping man. Habang siya nanalangin sa mahal na Panginoon, binuksan ang kanyang isipan. Binuksan ang kanyang puso. It takes 10 years, 2015, 2025. Sabi niya, Brother Tani, I want to visit you in the Philippines and I want to be rebaptized. I want to undergo training. Sabi ko, kung gastuhan natin, almost 500,000 pamasahe, siya lang ang mabautismuhan.
Sabi ko, we will visit your country again, beloved Bishop, so that not only you but your whole family and the pastors and the members will be rebaptized. Siya, okay, sabi niya. When? Maybe on June. Okay, sabi niya, glory to God. Pagdating ng month of June, walang pera. Postpone. Maybe November or December. Papalapit na ang November, December, wala pa ring pera. Pero mayroon na kaming approval. Beloved Minister Pogs, beloved Minister Willie James Almeida Jr., sabi pa niya, Kuya, sama ako. Kailan wala kaming budget. Sabi ni Beloved Pitch, puntahan, kaluluwa. Kaluluwa din yan, sabi niya. Kaligtasan ng kaluluwa. Siya, kung mahal na Panginoon, paano kami makapunta doon? Wala kaming pera. Magbigay ka ng sign. Fasting na kami. May tumawag. Are you Danilo Corteros? Sabi ko, yes. Congratulations. Sabi ko, pagpapala yata ito. Congratulations. You are qualified to cash loans. Loan pala. Worth of 100,000. Sinabi ko sa beloved ko, ano kaya, kagatin na natin yun? Tumawag sa akin ng home credit. Maka-loan daw tayo ng 100,000. Pamasahin na natin yan. Sige, puntahan natin sa SM. Wala pang ilang oras. Approve, 120,000. Inanaginip si Daniel, yung anak ko, nanaginip ako, pumunta daw tayo ng Zambia. Dumaan daw tayo kay Brother Benji Benito sa Qatar, kasama siya. Naku, nang problema ako dahil dalawa lang kami pupunta. Nanaginip si Daniel, kasama daw siya. Another budget na naman yan. Siya, kung malapit noon, pupunta namin doon, kailangan namin ng show money. Kasi nang hihingi ng show money yung airlines. Pag tourist. Biglang mayroong nag-message. Magbigay daw siya ng tithe sa kanyang binintang lupa. So may show money na kami. Go! Diretso na. Via Qatar. Pagdating sa Qatar, apply kami ng visa sa Zambia. Habang nag-prepare kami, nanaginip ako. Napanaginipan ko ang ating beloved parents in the Lord. Ginamit na malapino ng ating beloved parents in the Lord. Sabi ng beloved assistant pastor sa akin, beloved Mama Der, anak, mag-ayuno ka ng absolute 3 days bago ka pumunta ng Zambia. At pag mag-preach ka doon, anak, huwag kang mataranta. Isipin mo yung English, yung sarili mong lingwahe. Sumagot din ako, opo. Tapos bilahid mo, ang mahal na pastor nakatinginan, naka-smile. Nakagising ako. Ginising kong beloved ko. Sabi ko, love, mag-absolute fasting daw tayo. Tapos, pagdating doon, pag mag-preach, hindi daw ako dapat mataranta. Isipin ko na pag-i-English ko, parang sarili kong lingwahe. Sabi niya, sige, absolute fasting kami. Approve yung visa ko. Approve yung visa niya. Pero ang sa kanya, exempted dahil sa akin. Paglabas ng visa ni Daniel, rejected yung visa niya, disapprove. Nag-reapply, na-approve uli. Na-approve ang visa niya. Beloved ko naman, tuwang-tuwa dahil exempted. Kasi pag direct ang flight mo, mahal ang pamasahe. Dumaan kami ng Egypt. 15 hours kami sa Egypt. Ethiopia.
Mga ilang oras yon. Botswana, Africa, bago Zambia. Pagdating sa Zambia, nagsuot siya ng damit pang Zambia na may nakalagay Zambia na binigay sa kanya ng asawa ng pastor nung pumunta kanya ng 2015. Pinuri siya ng mga African. Wow, beautiful. Pati pa buhok niya, hinawak-hawakan dahil genuine daw yung buhok niya. Hindi daw wig, hindi daw artificial. Pagdating namin sa immigration, lumusot na kaming lahat, naiwan siya. Sabi ko, grabe naman yung immigration. Siguro hindi binitawan yung beloved ko dahil sa damit niya. Yung pala, wala siya sa system. Hindi totoong exempted. Ibalik siya sa Pilipinas. Problema, kasi ang pamasahe, pag hurada-hurada, more than 100,000. Alang siya lang babalik, di babalik din ako. Maiwan si Daniel sa Brother Benji, anong mangyari? Hindi sila kilala ng nagsalubong sa amin. Pinagalitan na siya ng pinagalitin. Oh, how come? You come to our country without a visa. Kahit anong paliwanag, galit na galit. Pinalabas siya, pinapunta ako, nag-explain ako, ayaw maniwala. Sabi niya, we will contact the highest authority. Nako, presidente na mismo ang tinawagan. Go out, sabi na. Pero nung nasa eroplano pa kami, may bumulong sa akin, bigyan mo ng libro ang pinaka-highest ng immigration officer. Bakit kaya bigyan ko ng libro? Kasi may ginawa si Angel na libro about Abu Sayyaf. So, nangyari nga, highest officer na ng immigration sa airport yung kausap namin. Tinatawag kami uli. Sabi niya, you have a big gun. Biglang nagbago yung isip niya. You have a big gun. Paulit-ulit. You know, the highest authority give you a chance. 2 options. Deport or you pay. Ako naman, akala milyonaryo. How much? Sabi ko, how much? 24,000. Nako, times 4. Ang 1 kwatsa is 4 pesos. 96,000 ang penalty niya. Samantala, ang visa ay wala pa yatang 5,000. 96,000. Can you pay 96,000? Psychological na po yung labanan. Pag sabihin ko hindi, balik siya. Iwanan siya sa airport. Ikulong siya doon. Yes, sabi ko. But there is a problem, sabi nung immigration. Kasi alas 6 na ng gabi yun, o mag-alas 7 na. The bank will not allow you to withdraw. And I know in the Philippines, that's also the law of the bank. Tama nga, every day, hindi ka maka-withdraw more than 30,000 sa ATM. Pwede sa counter, pero close lang mga bangko eh. And then, if you have money, just 30,000. Sabi ko, I have more than 1 cards. I have 3 cards. Laking mata nung immigration. Hindi niya alam, yung ibang card ko, car loan yun. Magkaroon lang ng pera pag magbayad na ng sasakyan. Yung PS Bank at saka yung RCBC. Labas ko, go out and withdraw. Pina-escortan ako pagdating ko sa ATM. Sabi ko, babalik ako dito. Parang nagdrama lang. Naalaala ko yung dollar account ko. Kasi sabi ni beloved Mr. Pog sa akin, mag-open ka ng dollar account ko ya. Para may mga bansa kasing hinihingian ka ng dollar account para makapunta ka sa ibang bansa. Sabi ko, subukan ko kayo dollar account ko kung mayroong bang laman. Mayroon palang $900. Pag withdraw ko, nag-withdraw muna ako ng 15,000 kwatsa. Lumabas, 15. Kulang na lang ako ng 10,000. Sinubukan ko yung video ko.
mayroong tiles ang kapatiran doon. Labas yung 10, di 25. Balik na ako kagad. Binilangan ko na siya ng 24. Naiwanan pa ako ng 1,000. So naniwala siya, milyonaryo ako dahil mayroon pang sobra eh. Tatak agad. Tatak. Paano yan magkrusada kami? 8 days, morning and afternoon. Ang budget ay 20,000 pesos kasi 5,000 kwatsa per day. Wala kaming budget na. So doon, nanikluhod kami sa Malapinon. Every night, umiiyak kami, Malapay noon, magpaulan ka ng mana. Di ba na sa Bible, may mana. Madaling araw pa kumakatok na si Brother Benji sa amin. Kuya, tumawag ang New Zealand, magpadala ng pera. Oh, praise the Lord, sold. Ang problema, kinabukasan naman uli. Yung bishop, Brother Danny, give me 5,000 kwacha. Tomorrow, bishop, we will give you. Pero wala pang pera. Iyak na naman kami. Tumawag ang beloved doc sa Maine. Brother Dan, magpadala ang beloved children ng budget nyo. Solve na naman. Yung 8 days crusade, every night, iiyak mo sa Malapinon, yung panggasto kinabukasan, may nagpadala from Dubai, from Qatar, from Isabela, from Italy. Biglang pinagpapadala. Nung natapos yung 8 days crusade, mayroon pa kaming 3 araw na mag-stay doon. Wala nang nagpadala. Talaga yung krusada lang talaga, palagi nagpadala ang Malapinon. Wala nang nagpadala yung remaining 3 days kasi wala na kaming krusada. So buhay talaga ang Malapinon. Amen. Kasi 3 batch yung baptism eh. Tatlong batch yun. Unang bautismo, Beloved Bishop, kasi nag-chat siya sa akin eh. I want to be rebaptized. Beloved Bishop, prepare for rebaptism. No, sabi niya. I have malaria last night. I am not feeling well. May kuan siya. Mayroon siyang yun yung mga nabautismuhan. Mayroon siyang fever. I will bring you there kasi mayroon siyang sakyan. And after the service, I will because my wife has high blood, I will bring my wife to the hospital. Grabing hadlang. Habang nagbautismo na kami, mayroong naoperahan 2 times, naoperahan siya sa tiyan. Biglang sinabihan ng beloved ko, you must be baptized. You have sickness. Ang nasa isip niya, nahulaan. Kasi nakadamit naman siya. Bakit sinabihan ng beloved ko, you have sickness, you have to baptize. Kahit may sugat yung tiyan niya, 2 times siya naoperahan, hindi pwedeng maligo, hindi pwedeng mabasa, dahil tinuro siya na you must be baptized. Pumunta sa ilog, na ang ilog na unang nagbautismo kami, kasing itim ng kape. Brown talaga. Sabi ni Brother Benji, Kuya, mayroon pang lumulutang na tae doon sa gilid, Kuya. Ganun, hindi ko alam yun. Binautismohan po yun, minamahal. Nung habang nag-pray ako, bigla akong nakarinig na parang tumutunog ng tubig. Yung pala, napupuspos yung kanyang kamay doon sa ilalim ng tubig. Sabi ko, pag mapuspos ito pong katawan, mahirapan na ito bautismo. Nilubog ko kagad, in Jesus' name. Tumayo, sumigaw. Dahil mayroon daw malamig na bagay na pumasok sa kanyang ulo hanggang sa kanyang tiyan. Kinabukasan, nagpatotoo, gumaling instant yung kanyang sugat sa tiyan. Ibisya pala yung mama niya. Naghawak rin ng church. So doon sa nakita, sabi ko, you bishop, come here. I have no clothes. Brother Benji, may damit ka ba? Mayroon ko yung extra. Oh, Brother Benji has a clothes. Baba yung bishop. Binautismohan.
nawala yung kanyang malaria. Tumawag yung kanyang wife, don't worry, I am healed already. Hala. Sabi niya kay Brother Benji, maybe my wife is pretending. Maybe she is joking. Sabi naman ni Brother Benji, no, claim it that your wife has healed already. Kinabukasan, nag-report sa amin, it's a miracle. My wife was instantly healed when I received baptism. Grabe himala. So sabi ng beloved ko, kahit 24 lang ang mabautismuhan, bawi na yung 24,000 kwatsa. Umabot po ng 210 ang nabautismuhan. 17 pastors, 1 bishop, 1 reverend, may apostle pa. O mga 21 yata lahat sila na mga church leaders. Ngayon po, minamahal, mayroon na po tayong 200 plus at maraming pastor na member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Zambia. Mayroon kaming tinago na pangyayari na hindi namin pinost. Ang nakita nyo, puro positive yon. Mayroon pong negative na pangyayari na hindi namin pinost. Nung pumunta kami ng lugar na pinuntahan kami, grabing traffic. Pumunta kami ng Livingstone. Grabing traffic. Mayroon nag-advise sa amin, may shortcut doon sa community, mga bahay-bahay. Pagdating namin sa mga bahay-bahay, naku, naglagay sila ng mga bato, naglagay ng mga gulong, manghingi ng pera. Hindi kami padaanin. Pag magbigay ka, pagdating sa unahan, mga 50 meters, mayroon na namang nagharang doon. Mabuti yung 2 bishop nasa harapan, sila yung nakipag-argue. Hide. Kasi pag makita na mayroong sakay na puti, kasi itim sila, ang tawag sa amin, puti, musongo, yung foreigner o rich. Lalong talaga babatuin na yung sasakyan para palabasin kami, para hingian ng pera. So talagang nagtago kami, nagkumot kami doon. Sabi ko, mahal pinumpa, palabasin mo kami dito. Dahil grabe pala pag doon, pag makakita sila ng mga foreigner, pag makita sila ng puti, hihingian ka talaga ng pera. Tago kami. Review sa loob. Tapos hanggang nagalampas kami. So, grabing trials yun ah. Parang makita mo talaga kung ano yung nakikita mo sa mga Facebook. Talagang dudumugin ka. Yun yung mga gawa ng kaaway. Pero hindi nagtatagumpay. Dahil mayroon tayong totoong pastor. Amen. Tama yung sinabi. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Oh. Imagine, sabi nila, hindi nila kailangan na banggitin pa, hindi nila kailangan na through the prayer. Bakit yun? Ginamit ng Malapino ng ating mahal na pastor, ng ating mahal na pastor, anak, mag-ayuno kayo ng 3 days absolute. Alang magdemonyo ang magsabi ng gano'n. At huwag kang matakot. Mag-preach. Habang ako nagpe-preach, minimal may interpreter pa ako. Mahirap kaya mag-English na pahinto-hinto. Pag hinto, interpret. English na naman, hinto ka na naman, interpret. Unang araw, nahirapan ako para kong umakyat sa bundok. Pangalawa, pangatlo, pagkasunod, tuloy-tuloy na yung English ko. Parang normal na. Sabi ni Bilal Bishop sa akin, oh, Brother Danny, your English is like British. Sabi niya, oh, really? Yes. I'm amazed. Sabi niya, I am amazed. Ako, training din pala. Training, pero mahal ang enrollment pay. 500,000. Pamasahe lang namin yung 3, ha. Papunta at pabalik, 500,000. Pwede na tayong lumaban ngayon. O, nagagamit yung training. Pagdating dito, mayroon tayong Bible study sa police, sa mobile force, lahat-lahat. Napakadali nang mag-English. Ganun lang pala yun. All things work together for good. Amen.
Sabi ng 3:15, at ipong basahin, Jeremiah 3:15. Jeremiah chapter 3, verse 15. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Tagalog. Brother Chris. Dito po sa Jeremias Kapitulo 3, ang talata po 15. ay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, may namahal. Pilit nagkumbinsihin tayo ng kaaway na huwag na ninyong mentionin ang prayer ng inyong pastor. Kasi alam ng demonyo, pag hindi na natin mentionin yon, kaya na tayong paglaruan. Amen. Magiging powerless na tayo. Mismo sila, yung mga African. Nung na-rebaptize si Bishop Puchoma, sabi niya, I know a man, a real man of God. Kasi sa Africa, ang terminong man of God, normal sa kanila yon. Lahat ng membro, man of God, men of God, women of God, ganyan. Pero sabi niya, there is a real man of God. A man of prayer, a man of fasting. Ang tinutukoy niya ang ating mahal na pastor. He entered the camp of the notorious Muslim bandits. And he fasted for 3 months. Oh, sabi niya, we cannot do that. But there is a man, a truly man of God. The pastor, the founder of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, ito na yun, minamahal. Nung nag-crusade tayo sa Batanes, yung schedule ng pag-open ng gawain, pumagsak yung napakalakas na ulan. Muntik pang hindi makalanding yung eroplano na sinakyan nila Angel. Dahil nagbiyahe sila from Clark to Batanes yung araw ng pagbukas ng gawain. Ang lakas ng hangin at ulan, muntik hindi nakalanding. Muntik bumalik sa Clark. Ang dumalo lang sa lakas ng ulan, kapitan ng barangay. At mayroong 3 na nagpabautismo. 3. Doon ba doon siya, Brother John Lozano? Kasama si Brother John Lozano. Talagang hadlang yon. Naglagay kami ng mga streamer, ang lalaki, beware communism and satanism. Kasi may nagsabi sa akin sa military, sa Batanes walang NPA doon. Ang NPA doon legal. Mga profesional. Grabing laki ng mga streamer. Pagkatapos ng krusada, gusto naming tanggalin. Bumisita ang kasama ko doon sa pulis, sa provincial police. Sir, tanggalin na namin yung mga streamer. Sabi nung provincial director ng Batanes na pulis, huwag! Hayaan mo yan dyan. Malaking tulong yan sa gobyerno. Malaking tulong ang ginawa nyo. Nagkrusada pala tayo doon. Hindi dahil doon sa mga masisave, kundi ang mga matataas. Kasi ang NPA doon, matataas din ang rangko. Mga businessman, doktor, engineer. Ang tinawag din ng malapinon doon, mga general, mga major. Kasi tayo na ang humawak sa kapulisan at kasundaluhan, lahat ng mga Bible study sa mga police station doon, Jesus Miracle Crusade na ang humawak. Every week yun, minamahal. Sila na mismo ang umayaw, si Brother Bianong. Kasi gusto nila two times a week, hindi nila kaya. Sabi niya, hindi nila kaya. Ilang station yun, 6 yata. 6 na town. Once a week, gawing 2 times a week, hindi nila kaya. Pagod na sila. Nung nandito na sila ngayon, tawag ng tawag, nasaan na kayo? Mag-Bible study ulit tayo. Nilakad na naman yung Bianong dito.
Pag nung nakita, Jesus Miracle Crusade, mayroon na naman dito, hanggang provincial, hanggang regional. Atin ang lugar ng mga NPA, sundalo, mga kampo, kapulisan, kulungan, mga NPA commanders, nagpabutismo. Dahan-dahan, atin na ang Pilipinas. Amen? Kasi nag-away-away sila eh. Sa atin, walang away eh. NPA naniwala sa atin. Mga nasa kulungan, nagpabutismo, halos lahat, 200 yan sa Isabela Provincial Jail. Mga pulis, mga sundalo. O sino pa? Dami naman nakukulong. May mga pastor na kulong. Yung napakilalang Kristo sa Davao, nakulong. Pero ang Jesus Miracle, tuloy-tuloy na nagliligtas ng kaluluwa. Pinag-uusapan ng ating mahal na pastor dahil sa kanyang pananampalataya na pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Pinagtatawanan. Pero nung nagtagumpay, sila mismo nagsabi, headline sa pahayagan, kakampi ni Pastor Almeida ang Diyos. And we belong to the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nga ng mahal na pastor, naalala ko noon, mga anak, bago ang pagbabalik ng mahal na Pinoon, magtatamasa ang mga anak ng Diyos ng mga pagpapala. Nag-umpisa ang Jesus Miracle Crusade, ni bisikleta wala. Pag mayroong bisikleta, may magkapatiran, may nagbisikleta na. Napatutuo, mahal, salamat sa Malapino, may bisikleta na ako. Pinagpala. Pero ngayon, pag mayroon tayong gawain sa Maynila, ang unang problema, parkingan ng sasakyan. Hindi po sasakyan na rinta, ang karamihan, sariling sasakyan ng mga kapatiran. Amen? Everybody say, praise the Lord. O di ba, pinagpala tayo. So, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ano ba yung knowledge and understanding? Yung ba yung pastor na debater? Pastor na linguistic? Pastor na maraming alam? Hindi po yun. Huling talata, Job 28:28. Ito po yung tinutukoy na knowledge and understanding na makukuha mo sa tunay na pastor ng Diyos. At ipong basahin. Job 28:28, huling talata, kindly pong ating mga instrumentalists and singers. From the book of Job, chapter 28, verse 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Amen. Sa Tagalog, Sa aklat ni Job, Kapitulo 28, ang talata po ay 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. The fear of the Lord is knowledge, and to depart from evil is understanding. I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge. Ang pagkatakot sa Diyos ang siyang karunungan. Amen. Saan tayo nagkaroon ng takot? Galing ba sa reliyon? Hindi. Dito. Nung narinig natin ng mga pastor ng aral, nagkaroon tayo ng takot magkasala. Yun yung knowledge. And to depart from evil is understanding. Anong depart from evil? Humiwalay tayo sa masasamang gawa. Yun po yung pagkaunawa. So, yan ay nakuha natin sa pangaral ng ating mga pastor. Knowledge, nagkaroon tayo ng takot, magkasala, understanding, humiwalay tayo sa masasamang gawa. So, yung mga bakla, yung mga tumboy, nagbago. Yung mga drug addict, nagbago. Yung mga magnanakaw, nagbago. Lahat yan, minamahal. Nakuha natin dahil mayroong man of God, may propeta ng Diyos na nangaral sa atin. Parehong Bible ang ginamit.
Parehong pangangaral. Bakit? Nangakulong sila. Dahil hindi nila kayang labanan ang tukso. Wala silang takot magkasala sa Diyos. Amen? Pero dahil may batas, hindi sila nakalusot sa batas. Napusasan sila. Diba? Tataka ka, bakit magnakaw pa yan? Mayayaman na yan eh. Ha? Tukso kasi yun. Di ba sabi ng Bible, what profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Di ba mayroong senador na nakulong na naman. Sabi niya, pray for me. Oh. Bakit? Kasi tukso nga. Wala sa powerless sila. Salamat sa Malapinon. Nandito tayo, nagsasabi, buhay ang Diyos natin. Amen? Tumayo po tayo lahat. Lahat po ng mabaguhan, lapit sa harapan. Before it's too late, now is the day of salvation. Gustong gawin ng mga pari ito, minamahal. Gustong gawin ng mga pastor. Pero sila mismo nagsasabi, babatuin na kami ng mga tao. Wala silang kapangyarihan sabihin ang buong katotohanan. Pero sa atin, minamahal, kahit sa mga lugar, mga liblib na lugar na kontrolado ng NPA, tayo'y namimigay ng mga leaflet, sumisigaw sa harapan ng mga NPA. Ang komunismo ay satanismo. Wala silang magawa. Kakampi natin ang mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin. So tuloy ang ating misyon. Hindi po natatapos ang misyon. Dahil wala nang mahal na pastor. Ang mahal na pastor ay na-multiply. Dumami ang mga naaralan. Dumami ang mga mangangaral na walang takot mangaral. Habang tayo umawit sa Malapinon, tinatawagan ko ang aking kasamang mangaral, ating beloved, my beloved co-preacher, beloved brother Raul Pac. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, Danny Corteros. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin sa ating mga minamahal na mga kababayan dito po sa Kawayan, Isabela, na inyong napakinggan ang totoong ebanghelyo na mayroong kapangyarihan, mayroong mga tanda at himala. Ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang dito sa Luzon, hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Visayas, pagkos ang minamahal sa iba't ibang bansa nakarating ang ebanghelyo, hindi lamang sa Amerika, mga minamahal, katulad natin napakinggan kanina sa Zambia, mga minamahal, maraming na-converte, maraming naniwala sa ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat lumalakip ang mga tanda at himala, lumalakip ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakapalad po ninyo, minamahal, inabot kayo ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos, ang gospel with power and salvation. Amin na mahal, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang araw na ito itinakda ng mahal na Panginoon para sa inyong mga kaligtasan. Hallelujah. Tayo po imawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord to God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's Jesus. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to God.
dakilang Diyos sa pinagpalang awitin. God bless you po sa beloved singers. Ang minamahal. Hallelujah. Sabi nga, salamat nakilala kita, minamahal. Ito ang araw na inyong pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kuna natin sangat surat ti kakapsat, sino ang ti mamati, ti mabutisaran, ti danom, ti nagin ni Apo Jesucristo, may salakan to, kakapsat. Para bura kayo ni Apo, mapaimbag ti sakit tayo, waliwa ti biyag tayo, kakapsat. Hallelujah. Ito yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po ninyo. Ang dakilang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang araw ng tinakda ng dakilang Diyos para sa inyong kaligtasan. Hindi lamang gagaling ang iyong karamdaman, hindi lamang magabago ang inyong buhay, kung hindi higit sa lahat, ng minamahal, buhay na wala hanggan, biyag agnanayon, di maawa tayo kay ni Apo Jesucristo. Masapol di mamati tayo, masapol di agpatuloy tayo, hallelujah, makigimong di Jesus Miracle Crusade International Ministry, Panguluan di beloved Normal Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan, 4 requirements of salvation na ating isasagawa, ang minamahal. Unang-una, pananampalataya, pamati, ang minamahal. Ang inyong pagpunta sa harapan, pagdalo nyo, pagkapakita na po yan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon. Depende sa inyong pananampalataya, ayon sa inyong pananampalataya, yun ang inyong matatanggap na kagalingan, ang minamahal. Ikalawa, ang pagkisisi. Ibig sabihin yung pagkisisi, hindi lamang sa salita, kundi ito'y pagtalikod sa kasalanan. Paggabawi, ang minamahal. Pagkisisi, mga minamahal, pagtalikod sa kasalanan, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ikatlo, ang ating gagawin, bautismo sa tubig, sa banal na pangal na mahal na Panginoon. Marahil lang ilan, kangini na bautismuhan na, mga minamahal. Subalit sa mga hindi pa, kinakailangan tayo mabautismuhan. Hindi ibig sabihin ng minamahal na tayo po ay tatanggap ng panibagong relihiyon, kundi ang ating tatanggapin ay ang pagkapala, kapatawaran sa kasalanan, ng minamahal. Yan ang ikatlo, Acts 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Kaya ang ika-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahalapin na po ang magkasagawa na ika-4, pag kayo nagpatuloy, ginanap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang minamahal, itaas niyo po ang inyong mga kamay, sumunod po kayo sa panalangin ng pagkisisi. Tausan yung mga puso, ang minamahal, huwag po kayong mag-alilangan sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabihin niyo po, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, ako po ay nakisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin na minamahal sa unang dalangin at beloved and Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the anti-prophet of our loving God. Ang pagpala naming Ama, Diyos ang pangyarihan sa lahat, mahalapin sa mga ito magap sa iyo. Sa oras pong ito, mahalapin noon ay pundalangin, mahalapin noon, pagpalain mo sila, mahalapin noon, sulat mo kalang mga pangalan sa lahat ng buhay Diyos sa kalangitan, 10 na kalamang mahal sa buhay, iligtas sa po sila, mahalapin noon, nawa ito'y maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo, mahalapin noon. Hallelujah. Muli o Diyos, ito pa kami sama dalangin sa unang dalangin ng beloved Normal Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos ang minamahal. Wag po, manatili po kayo dyan ang minamahal. Tayo darako sa ating mas healing. Ang minamahal,
upang tayo po ang minamahal ay ating mailapit sa malaman ating mga karamdaman, problema, ilapit natin sa ating dakilan Diyos at ang buong pagkakataon, ating beloved co-preacher, Brother Francis Insano, para sa ating pong prayer for the sick, ang minamahal, sa ating mas healing. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po ating beloved preacher, Raul Bangan. Tayo mga minamahal, dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating mga pangailangan, mga minamahal. Ngayong oras na ito, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating pong pananampalataya sa mahal na Panginoon, tayo mga minamahal, pagpapalain mga minamahal, makamtan natin ang himala ng Diyos sa ating mga pananampalataya. So nang dalangin natin beloved Pastor Israel Almeda, ipatong isang kamay, lugar ng sakit, mga minamahal. Kung ang sakit ninyo, sakit sa puso, ipatong isang kamay sa dibdib, mga minamahal. Lugar ng sakit, ipatong isang kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, sa point of contact. Isipin natin, nandyan ang kamay ng mahal pastor na siyang dumadalangin para sa atin, mga minamahal. Hallelujah, na ito ang sinasabi ng Biblia, they are laying on the sick and the sick shall recover. Kaya nandyan ang kagalingan na ibibigay daw ng Diyos, mga minamahal, sa ating pananalangin ngayon, mga minamahal. So may problema, itaas dalawang kamay, mga minamahal. I-cast out mga problema na yan. Ganon din mga sakit na yan. I-cast out. Sabihin natin, demonyong sakit sa puso, maalis ka sa pangalan ng Jesus. Cast out in Jesus' name. Ganon din sa mga problema, sa mga bisyo, mga minamahal. Ipatong isang kamay sa bibig, kanang kamay sa ulo. I-cast out ang lahat ng mga yan, mga minamahal. Tayo dumalangin, mga minamahal, dakilan namin ang Mama Kapangyarihan sa lahat. Narito po kami sama-sama at nakakaisa alang-alang sa nandalangin. Beloved Pastor Israel Almeda. Mahal na Panginoon, iunat mo yung makapangyarihang kamay. Abutin mo kaming lahat at aming sinasumuhay mga demonyong karamdaman. Leukemia, TB, diabetes, cast out, cast out, cast out. Mga demonyong sakit sa puso, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, sickness, be healed. Problem solved. Boys, begin to pray, man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat sa mga praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po sama-samang tumayo. Sa mga nakaluhod, mga minamahal, tumayo po tayo. Itaas ang ating mga dalawang kamay. Sabay-sabay tayo na tumalon. 3 beses, mga minamahal, malakas na pagtalon. Kasabay ng pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, kasabay yung atin pong isip pananampalataya, lahat ng ating pinagpray, mga sakit, problema at bisyo na yan, maalis sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, walang magbiro. Yung nagbibiro, mga minamahal, hallelujah, lilipat sa Kanya. Yung aalis sa katabi niya, na kung yan ay may cancer, aalis sa Kanya, mga minamahal. At yan, mga minamahal, pupunta doon sa walang pananampalataya, doon sa mga tumatawa, mga minamahal. Tayo seryoso at lahat tayo pagpalain ng mahal Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. 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 Purihin natin mahal Panginoon. God bless you, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy, mga minamahal. At sa ating pagpapatuloy, ating pong tinatawagan, ating pong beloved preacher, Benji